Guys, ito yung prefab namin under construction. So kapag order ka ng prefab, papagawa mo yung mga poste sa ilalim yan bago mo ipa-deliver yung prefab. Ibibigay mo lang yung sukat kay foreman para sila gagawa ng mga poste. Malalim ang hukay nito hanggang ilalim kasi para siyang, siyempre yan yung pundasyon. Tapos dito yung septic kasi nasa gilid yung CR, gilid ng prefab. Ayan, yun yung drain, yung tubo na yan. So septic to. Tapos itong sliding hindi kasama to. Pinagawa to ng separate. Pinabutasan namin. Tapos pag ito, pagpasok mo 18 square meter tong prefab. So ayan siya. Maliit lang. Pero kung gusto mong lumaki, pwede kang umorder ng 2 prefab o 3 pag dudugtong-dugtongin mo. Tapos gawa siya sa, alam niyo yung parang parang yero siya eh. Tapos sa loob meron siyang styro, parang insulation. So sa nagtatanong, mainit ba? Actually, kung mainit sa labas, mainit din ng prefab. Kung malamig sa labas, malamig din ng prefab. Parang ganun yung kaya maganda pa rin kung papa-airconan nyo kahit na yung 1 HP lang na aircon. Pero kung pagdating naman sa tibay, mukhang durable naman siya. Kasi pang weatherproof siya, pang ulan, tag-araw. Kasi nga, siya, may coating siya. Kumbaga, okay din. Tapos ito, yung sahig, parang fiber. Pwede mo rin ipa-tiles to. Tapos dito sa prefab na na-order namin, mamimili ka kung saan mo ilalagay yung bintana. Yan yung bintana, pinalagay namin sa 2 gilid. Tapos yung isang pinto, yan yung kasamang pinto yan. Kasi nga, kaya din namin pinalagay yung pinto dahil papalagay kami sa unahan ng sliding. Pinagawa namin sa ibang contractor to. Tapos ito kasama na tong breaker. Ito yung switch ng ilaw. So breaker, papunta yan dito. May ilaw. So kapag kinabitan mo yun ng generator tsaka Meralco, yan, meron ka ng source ng kuryente. Tapos meron din siyang plug dito. Ayan, may plug dyan. May plug din dito. Tapos ito yung CR. Hiwalay din to. Additional din to. Yung pag-order ng CR. So meron din siyang switch dyan. Nakakonect din to sa breaker. Tapos meron siyang ilaw. Tsaka merong exhaust shower. So ito lalagyan lang ng kortina. Tapos ito yung sink. Ito yung inidoro. May gripo dito sa ilalim. So ayan yun. So naka-tiles na rin siya. So pwede mo rin ipa-tiles tong prefab, tong fiber. Ayan. So ayan, 18 square meter to. Plano namin itong ipa-Airbnb soon. Ayan siya, yung swimming pool. Pinapa-approve pa namin ng permit. Wala pa siyang kuryente kasi nga hindi pa na-approve ng munisipyo. Tapos 300 square meter yung area. Yung napansin ko rin nung napagputulan ng prefab yung kinat, hindi nalagyan ng coat. Yan, kinakalawang. So kailangan yan, iis-isin lang yan. Tapos lalagyan mo ng silicone or ng coat para hindi na kumalat yung kalawang. Mapipigilan naman siya. Na ano lang to, kumbaga yung nag-cut nito, yung nag-deliver ng prefab, dapat nilagyan nila yan ng coating para hindi kumalat. So kami na lang gagawa ng paraan doon. Tapos yung paligid ng prefab yan, mga bakal eh. Bakal. So under construction pa din siya. Soon, sana matapos na rin. Ito yung barracks, ito yung unang tidala ng mga gumagawa. Papatanggal na rin namin yan. Tapos ayun, okay na.